Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Abby Trinidad at kayo ay nanonood ng Pamilyang Tagumpay. Isang programang tumatalakay sa kwento ng pamilyang Pilipino, ang kanilang sakripisyo, pananampalataya at tagumpay. Ngayong araw, isang napapanahong kwento ang ating pag-uusapan tungkol sa isang ama na handang iwan ang kanyang sariling komportabling buhay sa bansa para lang makapagtrabaho sa ibang bansa, maitawid ang pangangailangan ng kanyang pamilya at matupad ang mga pangarap nila. Kasama natin ngayon si Mr. Marvin Ocampo, isang OFW at ama na ibabahagi ang kanyang karanasan, ang hirap, saya at aral ng pagiging isang malayong ama pero nananatiling kasama sa puso at layunin ng kanyang pamilya. Sir Marvin, maraming salamat po at kasama namin kayo ngayon. Kamusta po kayo? Mabuting-mabuti ma'am at magandang araw po sa inyo. Salamat po sa pagpapaunlak. Karangalan po na nandito po ako sa inyong harapan ngayon. Salamat din po sa inyong panahon para makipag-usap at makipagkwentuhan po sa atin tungkol po sa karanasan at mga ibabahaging magaganda po ng isang OFW. Sir Marvin, paano po ba nagsimula ang journey ninyo bilang isang OFW at ano po ba ang nagtulak sa inyo na mangibang bansa? So, yung pong journey ko po dun sa pag-abroad ko actually talaga sa una po mahirap talaga. Kasi first time ko po naiwan yung pamilya ko. Mahirap, malayo sa pamilya, malungkot, kasi wala pong kakilala doon. Iba't ibang lahi po yung mga kasama sa trabaho. Wala pang mga kaibigan sa una. And then, yung pong dahilan ko po na nagtulak po sa akin para po mangibang bansa, iwanan na pansamantala yung aking pamilya dito sa Pilipinas. Gusto ko po kasi magkaroon sila ng magandang buhay, matustusan po yung mga pag-aaral, mga pangangailangan sa araw-araw. Sir Marvin, bago po natin ituloy yung kwento, ano po ba ang naging reaksyon ng pamilya nyo nung una nyong sinabi na aalis kayo para magtrabaho abroad? Masaya po ba? Malungkot? Or talaga na mga expected ba nila talaga yun? O may plano kayo na mag-asawa? Actually, ma'am, mixed emotion kasi una po kami nag-usap mag-asawa. Yung pong asawa ko po yung nag-decision po kami dalawa hindi ko naman po talaga decision lang sa sarili ko na iwan sila. So nag-usap po kami mag-asawa at first. And then, nung nagkasundo po kami na agree kami sa decision namin, saka po namin sinabi sa aming anak. So, siyempre, malungkot po talaga. Doon po talaga yung luluha at iiyak po talaga sila dahil mawawala yung isang ama na nakikita at nakakasama na sa araw-araw sa bahay. Opo. Sir, mga ilang taon po ba kayo nung nag-decision po kayo na mag-abroad at magtrabaho para sa inyong para sa inyong pamilya? 34 na po ako that time 34. Yes po. Opo. Sa tingin niyo po ba parang magiging sulit ang pag-alis niyo that time na or hindi niyo ba naisip na hanap na lang ako ng trabaho dito sa Pilipinas o talaga wala kayong option na iba? Meron naman po, kaya lang ang naging reason po kung bakit nagtuloy akong magpunta ng ibang bansa kakulangan po sa kakayahan na makapaghanap ng mas malaking kikitain. Yun po. Yun po yung naging opportunity ko na makapunta po sa ibang bansa dahil din po sinasabi na pagka out of the country ka, medyo malaki at iba yung sweldo or yung kikitain mo sa ibang bansa. Yung sa araw-araw kung kikitain doon at sa Pilipinas, kung i-compare mo siya, malayo po yung difference. Nasabi niyo po na 34 years old po kayo nag-decide. Medyo bata-bata pa po yun, di ba? Medyo yung yung mga edad na yun ay medyo challenging at medyo mapusok pa. Bata-bata pa po yan, no? Yes po. Diyan po, kumbaga po sa bagong kasal
parang bubot pa na maaga pa po, no ho? Ilan taon na ho ba kayo, yung mga anak ninyo nung kayo po umalis? Apat po sila actually eh. Yung pong Mhm. bunso ko nung time na umalis ako 2.5 years old po siya. And then Mhm. yung panganay ko po ay nasa third year high school. Opo. Okay, opo. Ang ganda po na sinabi nyo kanina na yung bago po kayo nagdesisyon na pumunta sa o mag-ibang bansa, nag-usap po muna kayo na mag-asawa. Ang ganda po na ma-share po natin sa mga nakikinig po sa atin ngayon na maganda po united, nagkaisa kayo sa desisyon, hindi lang po isa ang nagdesisyon. Sir Marvin, no, sa lahat ng OFW na ama, isa sa mga pinakamatinding hamon ay ang laging pagkakalayo sa pamilya. Ano po ba ang pinaka-challenging moments ninyo bilang isang ama na nasa malayo? So sa challenges ma'am, sobrang dami. Sobrang dami. Kasi po marami pong na-miss na pagkakataon. Oh, Habang lumalaki po yung mga anak ko, hindi ko po sila nagagabayan. Yun po yung first. Mga activities nila sa mga eskwelahan nila. mm, Pag may mga dumadang okasyon, mga celebration, kagaya po ng birthdays, anniversary namin mag-asawa, Valentine's Day, yung mga masasayang moment po na nagagawa namin ng sama-sama nung nandito po sa Pilipinas. Na hindi ko po nagagawa nung nag-abroad po ako. Kasi malayo po kami sa isa't isa. Yun po yung sobrang challenges na nag-iisa po ako doon na nagdiriwang ng Christmas. Opo. Nagdiriwang ko mag-isa yung Pasko na malayo po sa sorry. Kasi nababalikan po yung yung time na kumakain na po sa araw ng Pasko. Ako lang. Nakangiti ako sa harap nila pero masakit sa loob. Ilang taon na lumipas na lagi pong ganon. Mga birthdays, lahat po ng anak ko, asawa ko, sa araw ng anniversary natin. Kaya ginagawa ko na lang po ipapadala na lang po ako ng mga regalo para sa kanila. At least, sa pamamagitan po ng mga gifts na binibigay ko sa kanila pag may mga okasyon. Feeling ko na rin po na kasama nila ako, na andun ako, yung presence ko na sa kanila. Mga time na malayo po ko sa kanila. Opo, sir, talagang nakikita ko po kung gaano niyo po hanggang ngayon nararamdaman yung pagka-miss niyo noong panahon na malayo po kayo. Oho. Kung alam lang po, no, Sir Marvin, kung alam lang po ng mga bata ngayon, yung mga anak po na ang mga magulang ay OFW, no, yung sakripisyo na ginagawa po ng isang ama o isang ina kapag sila ay nagtatrabaho sa malayo. So, sir, ano po pwede niyo ipayo sa mga tulad niyan, yung mga birthdays, Pasko, anong pwede nyo ma-share sa mga magkakasama tuwing Pasko na hindi naman malayo sa kanilang ang bawat isa? Spread lang po yung love. Yes. So, spread lang po yung love. At kung andyan yung family na united, yung buo, ipakita nila yung sa bawat isa yung respect. Yung respeto, pagmamahal. At kung ano pa po yung mga magpapasaya sa mga mahal nila sa hindi lang po sa kagulang, sa mga anak, sa mga paligid po. Hindi lang po yung, kasi sa isang bahay, andun po yung ama, yung ina, yung anak. So kailangan po talaga na yung love hindi mawawala, tsaka yung respeto. Tsaka pagka may mga okasyon, celebrate nila ng yung memories, sulitin nila yung mga bawat araw, bawat oras na magkakasama sila. Opo. Yan. Ang ganda po rin sinabi niyo, sulitin ang bawat oras. Yung precious moments, ano po, sir? Yes, yes, ma'am. So, ayan. Kung kayo po ay... Yes, kung kayo po ay nakikinig sa ating program ngayon, mga kabataan, o mother or father, or naman yung mga anak na nasa abroad, no? Kapag kayo ay united, kapag sama-sama po kayo, sulitin po ninyo ang bawat minuto
Sabi nga ni Sir Marvin. Sir Marvin, paano po kayo nakikipag-ugnayan sa inyong mga anak at asawa habang kayo ay nasa abroad? Yun po ba, uso na po ba yung internet or madali na po ba kayo nakipag-communicate sa kanila nung panahon kayo ay nasa abroad? Yes, ma'am. Meron naman po. Open naman po gamitin yung mga cellphones, laptops, internet, social media. Tsaka yung pagtatawagan po namin mag-asawa at saka ng mga anak ko, every time po na meron akong oras sa trabaho, nag-update po ako sa kanila. And then, yung, sa umaga po, before ako pumasok sa trabaho, tatawagan ko po si Mrs., asawa ko. Apo. Kasi, kumbaga nga po, nasa ibang bansa, so magkabilang mundo. So, yung oras po natin sa Pilipinas at saka po sa lugar na pinuntahan ko ay magkaiba. May differences po. Po yung nga. oras. Yes. And then, yung mga anak ko po, ganun din po sila. Hindi po kami nawawala ng mga time na nag-uusap kami, nag-chats. At kung may mga gusto silang sabihin sa akin, open naman po silang sa akin. Doon din po ako sa kanila. Opo. Sa tingin niyo, ang inyo po bang komunikasyon ay hindi po nawawala yung mga pag-share nila sa inyo ng mga problema nila o yung mga, kung ano man po yung mga hinanaing o kaya yung mga masasaya naman gusto nila i-share sa inyo. Do you keep your communication talaga consistently po talaga to open and wala pong tinatago o hindi nyo po na monitor yon? Sa ganun pong mga pangyayari, ma'am, wala po sinabi sa kanila maglihim sila. Yeah, okay. Kasi kami, unang-una po, kami rin po yung maapektuhan, hindi lang maglihim. Yes, opo. Ako, nawalayo sa kanila. Or either na yung kanilang mama, nakasama na sa bahay. Apektado po eh. Once na nagkaroon sila ng sekreto, lihim, na hindi namin alam, at meron pong mangyari hindi maganda, one form po na, ano po yung magiging kalabasan po ng sitwasyon kung hindi namin alam. So, sinasabi ko po sa kanila, kahit na kung ano man yan, maliit man o malaki, sabihin sa amin. So, yun po yung, proud po ko sa kanila kasi, proud po ko sa mga anak ko kasi hindi po sila naglilihim sa amin. So, nagiging open po sila sa amin mag-asawa. Sir Marvin, alam nyo, blessed po kayo dahil sinabi nyo nga po, open ang inyong mga anak. Dahil alam nyo, sa panahon ngayon, magkasama na nga po ang magulang at mga anak, hindi pa po nila kilala ang kanilang anak o hindi nila kilala ang kanilang mga parents, no? Dahil nga, iba-iba na sila ng kanya-kanya na po silang buhay kahit na magkakasama. Pero sabi nyo nga, nakapagbilin kayo na wala pong sikretuhan. Ayan, napakaganda po ng payo ng isang ama. Shampoos, Viva, Copa, Monniera, Centella at may DHA pa. May Bilberry, Marigold at marami pang iba. Siksik sa natural na vitamina. Memorize na yan. Para sa ating lahat na mag-aaral. Memorize, lagi mo lang tatandaan. Memorize lang yan. Sir Marvin, hindi madali ang sakripisyo ng isang OFW, pero may mabuting bunga rin ito, di ba sir? Paano po ninyo tinuturuan ang inyong mga anak na maintindihan ang inyong sakripisyo kahit hindi kayo palaging present? So, regarding naman po ito, ma'am, hindi man ako present sa kanilang harapan. Opo. Present naman ako sa kanilang puso at isipan. So, yun ang sinasabi sa kanila. So, hindi ako umalis ng Pilipinas or lumayo sa inyo, magtrabaho sa ibang bansa, mga ibang bansa, hindi sa pang sarili kong kapakanan. Dahil mahal ko kayo, mahal ko yung pamilya natin, gagawin ko kahit malayo, kahit masakit, kahit malungkot. Iyon po yung sakripisyo na ng isang ama na para sa akin po, gagawin lahat para sa pamilya. Kung nakikinig po ang inyong mga anak, I'm sure na proud po sila na kayo ay maging ama. Yes, Sir Marvin, ano po ba ang mga pagbabago na napansin ninyo sa inyong pamilya mula nung kayo ay naging OFW? Na iba po ba yung ugali nila o pananaw sa buhay o sa kanilang pagdedesisyon? So about naman po ma'am sa ugali kasi kagaya po na sinabi ko kanina, bata pa po yung aking bunso.
nung ako umalis, so nadagdagan po yung edad niya. Ha. Pero actually, hindi naman po talaga nagbago yung mga ugali nila. Mhm. Masunurin silang mga bata. Masunurin sila sa mga pinutos namin sa kanilang bilang magulang nila. Tsaka po, hindi po sila naligaw. Mhm. Opo. Kasi, lagi ko po sinasabi sa kanila na, kung gusto niyong gumanda yung buhay niyo, huwag kayong tumayo sa isang lugar. Spread. Mhm. Explore kayo. Hindi po Explore. pwedeng nandyan ka lang. Mhm. Kaya ako nandito dahil may pangarap ako para sa inyo. Yun po yung sinasabi ko sa hindi ako umalis ng Pilipinas, iniwan kayo para sa wala. Nandito ako para sa inyo. So po, sa pananaw nila sa buhay nila, lumalaki na po kasi nagbabago na po yung mga gusto nila at hindi gusto. Hindi kagaya po ng mga bata pa sila. So, thankful po ako sa asawa ko na hindi po siya nagsawa rin na tumulong sa akin na pangaralan yung mga anak ko. So, sobrang pasalamat ko po sa asawa ko na kahit malayo po kami sa isa't isa, andyan po siya, tumatayo bilang ama at ina sa mga anak ko habang wala po ako sa tabi nila. Mhm. So, yung mag-desisyon po, hindi naman po sila nagde-desisyon na pang sarili lang. Sinasabi po nila lagi sa amin kung ano ba yung dapat nilang gawin. Meron akong ganito. Meron akong ganyan. Ano ba dapat kong gawin? Pakituruan naman ako. Pakipayuhan naman ako. Ganun po sila. Bawat isa po sa kanila. Hanggang ngayon po. Ganun po sila sa amin. Hindi po sila nag-iiba ng pag-uugali. Mhm. Opo. I'm sure po, dahil po rin po sa gabay ng kanilang mother, no po, nasang naiwan po ninyo dito para mag-alaga sa kanila. So, do you think talagang kailangan ng cooperation, unity ng mag-asawa po, no, para magampanan nyo pareho ang pagiging magulang sa inyong mga anak dito? Yes po, ma'am. Sobra po na kailangan po yun. Kasi hindi naman po lahat ng OFW tatagumpay sa buhay. Opo. Mhm. Meron pong OFW, umalis yung magulang na babae, Opo. umalis yung magulang na lalaki, naiwan yung mga anak. Oho. Nung bumalik po sa Pilipinas, yung mga anak, hindi na magkakasundo. Naghiwa-hiwalay na sila po. Naligaw ng landas. Pero naman po na umalis yung lalaki ng ibang bansa, yung pong babae, nalayo na po sa kanya, naghiwalay na sila. Or yung babae, nag-ibang bansa, yung lalaki, naghiwalay po sila. Kaya, thankful po ako kay God na strong po kami. Yes. Hanggang Opo, ngayon sir. po, Tama po. magkasama po kami. Yes, praise God, and it's a blessing po. Yes, thanks God. Buo pa rin ang pamilya po. Dahil yan naman po ang design ng Panginoon na magkakasama ang at magkakasundo ang pamilya. O Sir Marvin, kung may nanonood po rito na napakatagal po naninirahan or nagtatrabaho sa ibang bansa, ano po ba ang masasabi ninyo? Sa tingin niyo po ba meron po ba dapat na timeline ang pagtatrabaho abroad ng isang magulang? Para sa akin po, dapat meron. May goal po na ilang years lang. Mhm. Hindi po kailangan na mag-stay doon. Dahil ano po yung silbi nung kikitain mo doon kung habang buhay ka naman na wala sa pamilya mo. Amen. So, dapat may goal ka. Apo. Dapat nandun po yung nandun po yung focus na pag na-reach ko to, na-beat ko to, uwi na ako. Mhm. Doon ako sa pamilya ko. Babawi ako. Bibigay ko naman yung mga oras, araw, taon na wala ako sa tabi nila. Dapat Opo. ganun po. Mhm. Hindi po laging isipin na kumikita ako dito, malaki kinikita ko. Dito na ako mag-i-stay. Nakakapagpadala naman ako sa pamilya ko Lahat ng pangangailangan nila nabibigay ko. So dapat hindi po gano'n. Dapat po Opo. may goal po. Nakafocus po doon sa goal. Opo. Kapag na-reach na-meet na po yung goal na yun, tama na. Opo. Kasi hindi naman papabayaan yung Panginoon Kahit nandito sa Pilipinas, narating mo na yung gusto mong, kumbaga, nangarap ko Nangarap ka, natupad mo na yung pangarap mo So, next step naman po. So, ganun po dapat. Mm-hmm. Naitanong ko po yan, sir, kasi alam niyo po nabanggit niyo yung goals, no? Minsan nag-abroad po ang isang magulang dahil po ang goal niya ay mapag-aral or bumili ng
bahay. Pag nakabili na po ng bahay o napagtapos sa mga anak, gusto naman ng bahay, gusto naman ng kotse, gusto naman ng kung ano pa. So talaga pong tumatagal at habang pag gano'n na po pagbalik nila sa Pilipinas may mga apo na sila. So na-miss na nila yung panahon na dapat magkasama sila. Tama Yes po, po, sir. tama po yun. Tama po yun. Opo. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Platinum Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Sir Marvin, alam po nating hindi lang pera ang nagpapalago ng isang pamilya, kundi ang pananampalataya, no? At pagkakaisa, sabi niyo nga po kanina. Paano po ninyo na ipapasa ang pananampalataya or faith, no? At pagpapahalaga sa Diyos sa inyong mga anak kahit nasa malayo po kayo? Dahil alam po, yan po ang pinaka-key, no po, na para po mabuo ang isang pamilya. So, nabanggit niyo ma'am, pera. Hindi naman po lahat pera ang kailangan. So, di ka naman nagtagumpay dahil lang sa pera. Nagtagumpay ka kasi ginusto mo eh. Opo. Yun yung pangarap mo eh. Gawin yung gusto Opo. mo. Kaya ka nagtagumpay. Hindi dahil lang sa pera. So, yung pananampalataya po sa Panginoon, sobra ko po yan pinapaalala lagi sa mga anak ko, sa asawa ko. Sinasabi ko sa kanila, maliit man na bagay o malaking bagay, basta biyaya ni Lord yan, biyaya ng God yan. Ipagpasalamat mo. Huwag niyong kalimutan magpasalamat sa tuwing nang kakaroon kayo ng blessing. Maliit man o malaki, mag-pray kayo lagi at humingi kayo ng pasalamat sa Panginoon. Amen. So, Yes, Sir Marvin. lagi ko sinasabi sa kanila yan na mag-pray kayo always para lagi kayong safe, lagi kayong blessed. Tama po yung sabi niyo nga po. Ano po ba, sir, ang role ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos ng iyong buhay bilang OFW at ama? Yun po yung sa tingin niyo po naging kakampi niyo or naging savior niyo po talaga ang prayer nung malayo po ba kayo, sir? Sobra, ma'am. Kasi yung sakripisyo po sa ibang bansa, hindi lang biro. Hindi po talaga biro siya. Opo, yeah. May mga panahon po na gusto ko nang bumitaw, ayoko na, tama na. Sabi ng isip ko, pero sa damdamin ko, ayaw pa. Kasi sabi ko, sarili ko na hindi pa sapat eh. Kaya lagi ako nananalangin sa Panginoon na, Lord, bigyan mo pa ako ng malakas na katawan. May mga times din po na may sakit ako. Ako lang mag-isa sa ibang bansa. Alam din po ng pamilya ko. Kasi hindi naman po ko nagbilihim sa kanila na about sa kalusugan ko. Sinasabi ko rin po sa kanila. Siyempre, andun po yung pag-aaral nila. Sabi ko, okay, mag-ahela. Hindi naman ako mabayaan ng Panginoon. Alam niya kung bakit ako narito. Alam niya, alam niya kung anong dapat niya gawin sa akin. Yes, sir. Ilan taon po ba kayo, sir? Sorry po. Yes, sir. Sorry po. Yun po yung naging sandalang sa ibang bansa. Talaga po ang Panginoon. Siya po yung naging sentro po ng, actually buhay po namin. Si God po talaga yung naging center of life ng family namin. So lahat po ng nangyari sa buhay namin, sa buhay ko, sa pamilya ko, galing po kay God. Lahat. So thanks God. Amen. Opo, your children po are blessed no, for having a prayerful father like you. Opo. So mga ilang taon po ba kayo, sir, ng ibang bansa? Gano'n po kayo matagal? 9 years na. 9 years. Yes po. So ngayon po ay nakabalik na po kayo sa Pilipinas? Yes Tama po, ba, sir? Opo. And Opo. so anyways po, ito po bago po natin at tuloy ang ating masayang kwentuhan pa po. Ano po ba ang pwede niyong
mabigay na practical tips para sa mga ama o pamilya sa kasalukuyang malayo sa isa't isa dahil po sa trabaho? Okay, ma'am. So, may papayo ko po doon sa mga pamilya na malayo po sa isa't isa. Ibang bansa man po o dito mismo sa ating bansa, sa Pilipinas. Hindi naman po totally na nasa Pilipinas ka, magkasama rin yung pamilya. Meron din po kasi mga magulang na lumuluwas ng ibang lugar para po maghanap buhay, para po may taguyod yung pamilya. So, maging matatag lang po tayo. Manalangin tayo sa Panginoon, lahat po magagawa niya. Lahat po kaya niyang gawin, basta meron po tayong pananalig, meron po tayong prayer sa tuwina. So, lagi po tayong thankful dapat kung ano po yung natatanggap natin. At saka kailangan po talaga na meron tayong goal, meron tayong pangarap. Kailangan yung trabaho, hindi nasasayang yung kinikita mo. Dapat meron pong pagtutuunan at meron pong paglalaanan. Yun po dapat. Yeah, ang ganda po. At hindi lang po syempre kayo, hindi po lang po tips po para sa mga magulang ng ibang bansa. Ano naman po ang pwede nyo maipayo sa mga anak or asawa po na naiwan po dito sa Pilipinas? Ano naman po ang pwede nyo masabi para naman po mabigyan po ng encouragement yung mga na malayo na malukot sa ibang bansa? So, yung pong mga anak or asawa na nandito po sa Pilipinas at nasa ibang bansa po yung inyong magulang, isa man sa magulang ninyo, ama man o ina. So, huwag niyong kakalimutan na lagi silang kumustahin. Lagi silang tawagan. So, napaka-importante po sa isang OFW na lagi po may komunikasyon sa pamilya. Dapat po hindi po nawawala yung communication natin sa isa't isa, sa inyong magulang, sa inyong mga anak. So, dapat po, intact po yung pag-uusap. Hindi po yung, ngayon tatawag, bukas hindi, sunod araw hindi. So, kailangan po tuloy-tuloy. Yun po yung nagpapalakas ng loob ng isang OFW. Sa amin po mga OFW, sobra po kami lumalakas sa ibang bansa dahil po dun sa mga sinasabi ng aming mga pamilya na naiwan sa Pilipinas na kapit lang, kaya natin to. Yan po. Oh, thank you, Sir Marvin, sa iyong mensahe po sa ating ama, ina at mga anak. Hindi madali ang malayo sa pamilya, pero para kay tatay na nasa abroad, lahat ng puyat at pagod para sa pangarap ng mga mahal niya sa buhay. Habang lumilipas ang taon, nasusukat ang pagmamahal hindi sa presensya, kundi sa sakripisyo. Mga video call sa gitna ng gabi, remittance na may kalakip na pangarap at panalangin kahit malayo, manatiling buo ang pamilya. Sa Pamilyang Tagumpay, kinikilala natin ang kwento ng bawat OFW, tatay na tahimik na lumalaban sa homesickness, pagod at lungkot para lang may maipadala at may mapagtapos. Dahil kahit nasa malayong lugar, ang puso ni tatay nasa bahay pa rin. Yan ang ay dapat. Sakripisyo ni tatay, tagumpay ng buong pamilya. Sir Marvin, napakaganda po at napakamakatotohanan ng inyong kwento. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong buhay at pananampalataya. Mga katagumpay, tunay nga pong hindi hadlang ang distansya sa isang pamilyang matatag, ang pundasyon sa tiwala, pagmamahalan at pananampalataya. Ang isang ama ay maaaring wala sa pagkainan araw-araw, pero ang kanyang sakripisyo, dasal at pagmamahal ay naman mananatiling buhay sa puso ng kanyang pamilya. Ako po si Abby Trinidad at ito ang Pamilyang Tagumpay, kung saan ang bawat kwento ay patunay na ang pamilyang Pilipino ay may kakayanang magsakripisyo, magtagumpay at manalig. Hanggang sa susunod,